Ang third part ng NDO, ladies and gentlemen, is all about your attitude. And dito sa negosyong to, nakakagulat kasi this is all that matters. Meron tayong mga tinatawag dito na attitudes na kailangan yung i-develop para maging successful ka in this business. Dito, bago mangyari yung success, kailangan magbago muna yung character mo. Success happen, change must happen first. Bago ka muna. So, hindi pwedeng mangyari yung pagbabago ng buhay if in the first place, ikaw yung hindi nagbabago. Ang training natin, we're trying to develop the people first. We're trying to develop you for a better. So, halimbawa, dati matigas ang ulo mo. Gusto mo maging successful dito, naku, kakalimutan mo yung pagiging matigas ng ulo mo. Palalambotin mo yan kung kailangan pakuluan sa mainit na tubig sa kumukulong tubig para lumambot lang yung ulo mo. At mahihiyain ka, gusto mo mag-succeed dito, kakapalan mo na ang mukha mo. At hindi ka friendly, ano gagawin mo? Magiging friendly ka. Kailangan ng pagbabago. Kasi kung sapat ka na, kung ano man yung meron ka right now, kung ano man yung attitude mo right now, para maging successful ka, edi sana successful ka na ngayon. Kaya lang, since nga hindi sapat kung ano yung meron ka right now, kailangan may baguhin ka para mangyari yun. People would normally ask us, how you do it. But yung skills na pag-aaralan. Pero dapat ang ma-develop mo sa sarili mo, yung attitude mo. Why? Kasi yung attitude, ang manifestation yan sa action eh. And action always produces result. Good action, good result. Bad action, bad result. Pero para maging effective itong action na to, dito sa front row, ang dinedevelop natin is yung attitude ng mga distributors. Kasi action nandyan na lahat eh. Diba? Madidevelop dyan yung personality mo, yung behavior mo, yung character mo. And then eventually, madidevelop yung mga action na dapat mong gawin. And then, yun yung magpuproduce sa'yo ng result. That's why kung ang gagawin mo dito, puro ka lang action without doing any correction with your attitude, wala rin eh. So, masasayang yung effort mo later on. Sabi nga, skills can take you to the top, but it's your attitude who can keeps you there. That will keep you there. Now, number 1 sa mga attitude na yan, ito yung tinatawag namin na good learning and listening attitude, or GLLA. You must have the humility to learn everything. So there's a lot of way to learn, okay, from sa mga speakers, through internet, marami kang makikita, okay, natuturo or matututunan regarding sa network marketing or through books. Okay? Ako, dun lang ako natuto. So, natuto ako sa mentor ko. That's why dapat may mentor ka. Natuto ako sa pagbabasa ng mga libro. Natuto ako sa pakikinig ng mga recordings, voice record, cellphone, so kung ano man na pwedeng pang record. Number 4, natuto ako sa experience ko. So, those are the sources of your knowledge. Okay, para ma-develop mo. Okay, yung sarili mo, the same time yung ibang tao, yung grupo mo. Pero ang tawag ko dito, humility to. Kasi unang-una, pag ginawa mo tong business natin, uulit-ulitin mo siya eh. So, for example, sinabi sa'yo ng upline mo, di ba? Meeting tayo, di ba? So, attend. Sama sa pagkakaroon ng good learning and listening attitude nyo, yun yung sinasabi ng upline nyo na meeting tayo. So, huwag kayong magsasawa na makipag-meeting with the uplines, with the team. Minsan kasi gabi na, o may work ka pa, o sasabihin sa'yo ng upline mo, meeting tayo or may bagong video, may training tayo di meeting, training, di ba, goal setting, etc. Di pag tapos mo, di ba, kinabukasan or siguro after few days, gano'n na naman. Now, sa amin madalas na gano'n, di ba, pagdating namin sa meeting, yung mini-meeting namin nung kinabukasan, di ba, ito na naman ulit, di ba? Hindi yung kagabi So, nakuha mo, huwag kang magsasawa. Kasi nire-rewiring yung utak mo. So, balik ng balik. Ang pagkakaroon ng good learning listening attitude. So, dikit-dikit sa mga tamang tao. Huwag ka munang dumikit sa mga maling tao. Sabi nga, di ba, you are the average of the 5 people you spend most of the time with. Kaya kung yung lagi mong sinasamahan, hindi productive. So, malamang, mangyayari sa hindi productive. So, start being productive. Dikit ka lagi sa mga positive na tao. Didikit ka lagi sa uplines. Yung mga hindi nyo makakasama sa front row, believe me, ganun talaga. Sa success, hindi lahat may isasama mo. Meron ka mapapag-iwanan talaga. And believe me, along the way, you will lose many friends. But along the way, you will also gain many friends.
friends that will help you. So, dito muna paikutin yung mundo mo, di ba? Sa front row muna. Upline ka muna, or cross line, sa ibang grupo man yan, di ba? Attend ka ng attendant training. If you're feeling down, attend. Okay, so, attend lang ng attend. Or, huwag kang magsawang mag-training. Now, kasama sa pagkakaroon ng good learning and listening attitude, read books. Watch positive movies. Get rid of negative, mga madadramang pelikula, diba? Tanggalin nyo muna. Manood kayo ng mga motivational videos sa YouTube. Yan, kasama yan sa pagkakaroon ng good learning and listening attitude. Now, number 2. Ito. Commit. Now, commitment is what? You never quit until you become successful. You never stop when you're tired. You stop when you're done. Do this business as if your life depends on this business. Gawin mo siya na parang buhay mo yung nakataya. Burn your bridges. Wala ka nang babalikan. Eto na yon at wala ka dapat na ibang exit kundi success lang. That's the reason why mas maraming nagiging successful dito. Yun sa mga humble lang ang beginning. Now, magugulat ka. Bakit mas maraming nagiging successful na non-professional kaysa sa mga professional dito? You know the reason? The answer? Commitment. Kasi ang professional, mahirapan, magkukwit kasi alam niya meron siyang fallback eh. Alam niya may babalikan siya eh. Alam niya may matino siyang trabaho eh. Alam niya sumusweldo siya eh. May comfort zone eh. Pero yung non-pro, people like Sanito Sederia, sige nga, yung nag-join, humataw. Kahit nahirapan, hindi nag-quit. Walang babalikan eh. Ang babalikan niya, magtinda sa palengke. So, it's a dead-end job. Walang promotion yun. Dead-end yun eh. May nakita na kayo na promote? Tindero sa palengke. Supervisor. Tindero sa palengke. Oh, walang ganun. So, that's the reason why they did the business knowing that they have nothing anymore to go back to. Wala nang babalikan. They did their best here. Last card na nila to eh. Di ba pag last card mo na, itataya mo lahat. Yung professional may babalikan. So, burn your bridges when you're doing this business. Gawin mo siya na parang wala kang babalikan kasi lalabas yung potential mo kapag iniisip mo na ito lang yung meron ka. The more na iniisip mo may trabaho ka, may babalikan ka, mayaman naman si mama, may trabaho naman si papa, may papamana naman sa akin, may hasyenda, lupa ako, walang mangyayari. Kaya yung commitment mo dito, sunugin mo na yung mga babalikan mo. Ang commitment dito, PKP, patay kung patay. Are you getting me? Buhos, gawin mo yung best mo. Go out there. Take the risk of talking to strangers. Wala namang mawawala eh. Sometimes when a stranger reject you, it's okay. Kasi bakit wala namang emotional attachment? Hindi mo nga kakilala eh. Hindi mo naman malalaman kung magugustuhan niya o hindi kung hindi mo kakausapin. Minsan ang judgment mo, hindi yung pa kinakausap, ay ayaw nito. Takot ka eh. Parang, ay hindi pwede yan. Itsura pa lang. Ano-anong rationalization ang nilalaro mo sa utak mo. Kahit sa Facebook na nga lang, hindi mo pa magawa. So, paano magiging successful? Forget about your comfort zone. This is it, ladies and gentlemen. This will take you to your dreams. Dadaling ka nito sa mga pangarap mo. Kaya commit. Kahit mahirapan, tuloy. Kasama mahirap eh. So, philosophy ng success yan eh. Kasama yung challenges. Huwag kayong maiinip. Huwag kayong magsa-self-pity. Tipong, hindi kasi ako magaling. Mahirap lang kasi kami. Lahat ng maisip mo pandahilan. So, huwag kayong magsa-self-pity. You can do this. You can do this. Number 3, ito, believe. Believe in the company. Believe in the business. Unang-una dyan, you must believe with the company. So, ladies and gentlemen, di ba, we happen to be the best multi-level marketing company right now sa Pilipinas. And also, most trusted multi-level marketing company for 4 years in a row. And napakabata ng kumpanya. We just grand launch last January 2012. It's awarded na as most outstanding family business opportunity. Diba? Naku, ito lokohan to. Ba't may isasama yung kapatid mo? Ba't may isasama yung kamag-anak mo? Yung nanay mo? Yung tito-tita mo? Definitely, kapag ikaw may kalokohan kang ginagawa, as much as possible, ayaw mong idamay yung family mo. But here, hindi kasi siya kalokohan. It's a real business na pwede yung pagtulungan within your family, yung kahit mismo kamag-anak mo talaga. So, kahit mismo kakilala mo na kung pwede kang kumita dito, na pwede rin siya kumita dito, pwede kayong mag-business partner.
Now, front row is not on trial anymore. Subok na siya. You are on trial on this business. Ang dami nang napayaman ng front row from all walks of life. So, for the past few years, okay, yearly, nagpo-produce tayo ng 20 to 30 millionaires and counting. So, pili ka na lang pang ilang ka dun. Kailan ka mag-milyon? This year, next year ba? Kailan mo gusto? Kailan mo gagawin? 1 year, 2 years from now, especially sa mga members here in Canada, o magkakaroon din ng branch dito. Diba? So, pag ito hindi mo pinagtyagaan to, nag-quit ka, nainip ka, so, one day, makikita mo yung office nandito na. Diba? So, sasabihin mo na lang, member ako dyan dati. Samantalang yung mga kasabayan mo, andun na, nakapark yung mga sasakyan. Okay, may sticker na lahat ng front row. Now, makita mo na lang yung mga pictures namin kapag kami nagtutour na. Full-time front row, hindi na nagkatrabaho dito. So, now we're preparing to improve the business. And ito, marami na napayaman to. And believe me, pa-improve tayo ng pa-improve over the years. So, sa company, yung mga may-ari natin, ulitin ko, laki ng puso. So, you do not look on the marketing plan, you do not just look on the products, you do not just look on the company, you look at the heart. So, iba pag may puso. Yung mga may-ari natin, believe me, are pro distributors. So, kumbaga may puso, kaya you're in good hands. Well experienced, extensive ang experience in networking. Kaya kung dito niyo itataya yung buhay nyo, yung pangarap ninyo, huwag ka lang magkukwit. Dadalhin ka nito sa pangarap mo. Next is you must believe in the product. And the only way for you to believe in the product, use them. Walang shortcut to. Learn from the insights of the users. Gamitin mo yung product. Ang hirap kapag ikaw mismo, hindi mo alam yung produkto, hindi mo nagamit. Wala kang confidence i-share. Eto, Lux White para sa tagyawat, ikaw tadtado. Sinabi ng kausap mo, ba't ikaw, yung mukha mo, ganyan, ang daming pimples. So, sabihin mo, sige kapag ito hindi mo ginamit, ito mangyayari sa'yo. Gamitin niyo yung Lux Slim. So, dapat hindi ka lumba-lumba. Also, alamin mo kung ano yung product mo. Okay? Hindi ka tulad ng iba na sabihin pa, bili nga ng kulay violet. Anong kulay violet? Diba? Lux Protect or grapeseed, hindi yung violet. Yung nakikita sa table ng bahay nyo, di ba yung tinitake mo ng mga supplements. Lux products. Okay? So, even yung kapag pupunta ka sa work, so for me, I would really suggest bitbitin mo yung bote or at least lagi ka may bitbit. So, inumin mo yan sa harapan nila, yung nakikita nila. Definitely, magtatanong yung mga yan, curious, ano yan? Nakikita talaga nila na talagang ginagamit mo yung produkto. Now, letter C, of course, believe in your downlines. So, alam nyo, once ikaw applying ka na, ikaw ang magiging strength ng downlines mo. May moral obligation kayo sa downlines na tulungan. Be able to support your downlines, especially in moral support. Kayo dapat yung source ng strength nila. Be a good example to your downlines. Gusto mo yung mga downlines mo maging masipag, kailangan masipag ka. Gusto mo yung mga downlines mo maging committed, kailangan committed ka. So, be a good example. And your downlines are not money-making machines. Nandito sila para makasama mo sa pag-angat. Andito sila para tulungan natin. Tulungan mo downlines nyo. Paano? Follow them up. Amin ninyo pag nadadown, tawagan ninyo. Yung kukontakin lang yung downline nyo kapag merong pay-in. Diba? Kapag walang pay-in, hindi nyo natin kinokontak. Kung ilan na na-encode mo? Okay, mamaya ka na, mga gabi na. Bye-bye. Pagdating ng gabi, na-encode mo na ba? Nakita ka, ang tingin sa'yo, yan si upline encode, oh. Yan si upline pay-in, oh. Love your downlines. Why? Kasi yung mga downlines ninyo, sumama yan kasi may pangarap. Hindi lang para sa kanila, kundi para din sa mga mahal nila sa buhay. Alam mo, pag tinignan mo yung downlines mo, parang mag-isa lang yan. But at the back of his mind, kasama niya yung family niya na nagpa-front row siya. Kaya wag niyong pababayaan yung mga downlines nyo. Tulungan nyo sila. Be patient with your downlines. Minsan may matigas ang ulo, makulit, mataas ang pride, pasaway. So, iba-iba naman ang human behavior eh. Believe me, you must be able to separate the behavior from the person. Magkaiba yun eh. Yung behavior sa person, magkaiba yun. Nagkakamali ang tao, that doesn't make them a bad person. Kung marunong dapat kayo magpatawad, mamaya papaliwanag ko yun. It's very important. So just support your downlines, be a big brother to them. Ang pag nakita nila kayo, ikaw yung source of strength. Hindi yung pag nakita ka, ikaw yung kryptonite. Ay, si upline.
nanghihina pag nakikita ka. Pag yung nakikita ka, yung excited, yung tipong, grabe si upline, no? Di ba? Aura pa lang, iba na. Pag ikaw, upline ka, pag may problema ka sa bahay, iwan mo, wag may sama dito. Mong ihahawa kay downline. Grabe, may family problem ako, downline eh. Problema ka sa bahay, pako mo, problema mo doon. Pero pagdating mo sa presentation, pagdating mo dito, pagdating mo sa meeting, sa office, pare, grabe. Pero sa loob-loob mo, di ba, pinalalayas na ako sa bahay. Uwi mo ng bahay, saka mo harapin ulit yung problema mo. Pero pagdating dito, dapat source of strength ka. Pwede nyo ba gawin yun? Kasi may moral obligation ka to be an inspiring person to your group. Inspiring upline to your group. Also, for example, ikaw to. So, meron kang upline. And, of course, you have downline. So, if you're up, go to your downline. If you're down, go to your upline. Example, ups nanghihina ako. Diba? Motivate mo naman ako. Ups may problema ako. So, when you're down, go to your upline. Up ka, masaya ka, positive ka, may pain ka, go to your downline. Grabe, downline. Pag excited ka, ipong ako, grabe, may bago na naman akong referral. Kung kakilala, nakausap ko lang sa Facebook, isipin mo, positive, mag-pain bukas. Nisentan ko lang, 30 minutes, grabe, downline. So, when you're down, go up. When you're up, go down. Kung sabi mo, alam mo, downline, hirap na ako eh. Sabi nung downline mo, ako rin, upline, quit na tayo? Ano nang nangyayari? Next is this, believe in your uplines. Your uplines are your roadmap to success. Be obedient. Obedience is better than understanding pag bago ka. Just obey. Now, may 3 basis lang ako dyan to follow your uplines. So, we only have 3 bases when it comes to following your upline. Dapat yan at least legal, ethical, at the same time, moral yung tinuturo sa'yo. Kapag ito, ng 3 to nawala, di ba? Tinuturo sa'yo illegal, immoral, and unethical, you have all the right para hindi sila sundin. But if yung tinuturo nila, it falls in these 3 categories, guys, di ba? By all means, ladies and gentlemen, follow them. Love your uplines kasi alam mo, mahirap maging upline. Mahirap kasi you can never please everybody. Mahirap kasi may obligasyon ka sa mga downlines mo. Mahirap kasi pa-follow up mo sila. Minsan mahirap kasi, yung upline takbuhan. Nag-aaway yung mag-asawa, marriage counselor din. Pag wala ng pera, utangan. Minsan yung iba ginagawang pawn shop. Minsan utusan. Upline, pupunta ako, reserve mo ako ng upuan, ha? Upline, mag-reserve ng seat sa office. Pero si downline, yung kumakain sa Trinoma. Maya na ako, may ni-reserve naman eh. Upline, nasa office, gutom-gutom na, nag-reserve. Bago matulog sa gabi, pa-follow up ka. Pagising, ikaw yung unang iniisip. Siyempre, yung upline yun, nagkakamali rin. So, nobody's perfect. Tao rin yan. Pero kung alam yung kung magiging magandang relationship nyo, kasi at the end of the day, it's all a matter of relationship. Kikitain nyo yung pera, pero hindi yung kikitain yung relationship. It's not how much money you make when you get there. It's who you are when you get there. If you have to choose between money and relationship, always choose relationship. Kung mamimili ka, tipong, teka, yung prospect ng downline ko, prospect ko rin ah. Tapos kukunin mo sa downline mo, masisira lang yung relationship nyo. Give it up. Anything na makakasira lang relationship nyo, give up mo na. Kinikita yung pera, pero yung relationship hindi. So, uplines and downlines should go hand in hand. Nagtutulungan yan. Kaya ikaw, downline, yung upline mo, pwede kang tulungan. Pero hindi yung upline mo magpapalaki ng negosyo mo. We are just here to guide you, support you, but we will never dare to build a group for you. You will have to build it yourself. The best thing they can do, tulungan ka lang, pero hindi yun yung mag-refer ng tao para sa'yo. Kasi yung upline ko, walang binabato sa aking tao eh. Tagal-tagal ko na. Sinisip po yung upline, wala daw spillover. Walang ganon. Ikaw ang kapalaki ng negosyo mo dito. Ikaw magpapalaki. Kasi kahit anong bato namin ng tao dyan, kung ikaw hindi mo naman alam paano mag-build ng sarili mo, mawawala lang yan. Din yan. So, masasayang lang yung mga tao din na ibabato namin sa'yo. Okay? So, for example, pag ikaw nga nanalo ka sa loto, okay, 90% ang kasi kahit gano'n man yung mangyari, batuhan ka man ng mga tao sa ilalim mo, kung ikaw mismo hindi mo alam mag-build ng grupo, ng sarili mo, it would be nonsense eh. Mawawala lang din yung grupo, masasayang lang. So,
it must be you na kailangan matuto ka mag-build din sa sarili mo. So that's why sa loto, 70% ang nananalo sa loto end up bankrupt or mas mahirap pa sila kesa sa before na sitwasyon nila. So bakit? Kasi they don't know what to do with the money. Kasi hindi nila kinita yun. Okay? It just go to them nang wala lang. Okay? Nang tumaya lang sa loto. So, yung andyan na yung money sa kanila, they don't know what to do on it, paano siya palalakihin, anong gagawin dun sa pera na yun, paano siya palalaguin, hindi, wala siyang alam dun. Okay, at mag-put up siya sa sarili niyang business, so definitely would end up nang wala, nababankrupt lang din. Kasi hindi niya nga alam, hindi niya nakuha yung mga kailangan na skills, yung mga, hindi siya na-develop as a person. But, kung yung mayaman, okay, yung yumaman talaga na galing sa hard work, sa experience, kahit maghirap ulit yan, tanggalin mo pera niyan, kaya ulit niyang yumaman. Kasi alam niya, yung gagawin niya, alam niya yung kailangan niyang gawin para siya yumaman. So, dapat, ikaw talaga, ma-develop mo yung sarili mo. Okay? Kasi ikaw yung magpapalaki ng grupo mo dito. Ikaw yung magpapalaki. And ito, kalimutan mo na lahat to. Okay? But, ito yung pinaka-importante. Believe in yourself. Believe in yourself that you can become successful. Believe in yourself that you will be great. You are born to be great. Aniwala ka sa sarili mo. Yung mga ma-inferiority complex dito, let me tell you this. Kung ano yung na-inject mo sa utak mo nung bata ka, kaya ka mahiyain ngayon, they are all wrong. Mali yung mga taong nagsabi sa'yo hindi ka magaling. Mali yung mga nagsabi sa'yo hindi ka maganda. Mali yung mga nagsabi sa'yo pangit mo. Because fundamentally speaking, everything is neutral. Tao lang nagbibigay ng meaning and label sa lahat ng bagay. Tao lang nagsasabi ng pangit at maganda. Tao lang nagsasabi ng you're black or you're white. Kasi fundamentally, lahat pantay-pantay yan. Tanggalin mo lahat yan, iisa lang itsura ng skeleton natin. Tama ba yun? So, unang-una, believe in yourself. Pangalawa, love yourself. Have confidence. Huwag mong isiping hindi ka magaling. Nagkamali yung mga taong nagsabi sa'yo hindi ka magaling. Because the truth is, magaling ka. Because you are a wonderful creation of God. Kaya i-claim nyo yung birthright ninyo. I-claim nyo yung birthright ninyo na wonderful person ka. Maayos ka. There's nothing wrong with you. Masyado lang tayo na condition ng society na kailangan natin ng approval, kailangan natin ng attention, which is not. Just love who you are. You don't need a lot of approval from a lot of people. Don't need to be appreciated by a lot of people. Social conditioning lang yan. Kaya mahalin mo yung sarili mo, tanggapin mo siya. How do you believe in yourself? Like yourself. You have to like yourself. Kung ano mang itsura mo, di ba, gustuhin mo yan. Panay nga like mo sa Facebook eh. Change profile ng kaibigan mo, like. Yung kaibigan mo nagpunta sa ganitong location, like. Yung kaibigan mo nag-status feeling sad, like. Sad na nga, like pa. May mas malupit. Feeling depressed, like pa rin. May ma-like ka lang. Panay ang like mo sa iba't ibang bagay, iba't ibang tao. Ano ba naman yung i-like mo yung sarili mo? Kaya ngayon, di ba, punta ka sa banyo, sa bahay nyo, tingnan mo yung sarili mo sa salamin, sabi mo sa kanya. Kaya pag uwi mo sa bahay nyo, punta ka sa kwarto, or sa banyo, sa salamin, di ba? Sasabihin mo sa sarili mo, I like you. Di ba? So, can you do that? Di ba? Na, mahalin mo siya. Di ba? Like mo to. Like mo yung sarili mo. So, paano masabing like mo yung sarili mo? Hindi mo kino-compare kung kani-kanino. Wala kang hinahabol na itsura. Gusto mo maging kamukha ni Ann Cortez. Pa? So, what kung ang noo mo hanggang likod? Wala kang magagawa. Tama ba? Love yourself. Now, there's nothing wrong with you na social conditioning ka lang na, ayun, sa mga advertisements, sa TV, sa mga commercials, na dapat ang itsura ganito. Now, ang happiness mong magagaling sa'yo. You don't have approval from a lot of people. Kung yung happiness mo nagagaling sa material na bagay, just need to approve yourself. So, love yourself, believe in yourself, kaya ko to. Just simply love yourself. There's nothing wrong with you. You know, na-condition ka lang na yung sa nakikita mo sa TV, sa commercials. Nakikita mo kasi ganito, perfect yung ganito nila, yung ganyan. Kaya gusto mo yung perfect din. Hindi mo alam, puro Photoshop yun. Also, it doesn't have to be that way. Kaya kung yung magagaling yung happiness mo sa ibang tao, never ka magiging masaya. Kaya nga ng happiness mo galing sa'yo. You don't need approval from a lot of people. You just need to approve yourself. So, love yourself. Believe in yourself. Kaya ko to. Galing ako. May kalalagyan ako sa front row. Higing Millionaires Club din ako pagdating ng panahon. You don't need approval from a lot of people. You just need to approve yourself. So, love yourself. Believe in yourself. Kaya ko to.
Kaya ko to, magaling ako, may kalalagyan ako sa front row. Magiging millionaires club din ako pagdating ng panahon. Dapat lagi mong iniisip, magiging isa rin ako sa mga best speaker, magiging one of the rising star din ako. Kasama rin ako sa M Club race. So, magkakaroon din ako ng millionaires club sa left and right ko. Lalawak din yung network ko, kaya ko to. Yung self-pity ka, ang hirap, hindi ko kaya. 3 buwan na, nag-iisa pa rin ako. Kailangan mahalin mo yung sarili mo kasi that's the only way na maramdaman ng kausap mo na may confidence ka. So, stop social conditioning. Iba na kasi ngayon ng society. Pati mga bata, iba ngayon. Iba lagi sinasabi ng mga magulang natin. Iba na panahon ngayon. Which is true. Dati titigal lang ako ng nanay ko, yung titig na ganyan. Ako hindi ko na malamit tsura kung sa ko ilalagay yung mukha ko. Naranasan mo yon. So, titig pa lang, akala mo, grabe. Yun yung mga bata, titigan mo. Tititigan ka din. Tama ba? Mga bata ngayon, anong kailangan? iPad, iPhone, iTouch. Pag wala yung mga bagay na yun, they feel insufficient, inadequate. Na condition ng media. Yan yung number 1 na nagko-condition sa mga tao. Lagi kang may craving for something, lalo na sa technology. Kasi nakikita mo Bakit kailangan iPad or iPhone? Bakit kailangan touch screen? Kailangan after few months, after a year, nagpapalit ka ng phone, etc. So, social conditioning. Bakit ka nakaganyan? Pag tinanong, hindi mo alam yung sagot. Ang sagot mo, uso Kasi kapag naka 3210 ako ngayon, parang akong caveman Tama, mali. Social conditioning. Bata kailangan ng Xbox, Wii, Nintendo. Samantalang ako nung bata, piko lang, okay na ako Taguan, Luksong Tinik, Agawan Base, Patintero, 1020, Chinese Garter. Remember those days na napakasimple ng buhay. Taguan, kawawa yung huling-huling taya kasi umuwi na kayo, hindi niya alam. Umiiyak na pa uwi kasi permanenteng taya na siya. Alam mo ang panahon na yun. And then yet, ngayon, napaka-technological na mundo. Then, a lot of people are unhappy. Sipin mo gano'ng katalino yung tao. Kita mo na yung kausap mo sa phone, di ba? Pipindutin mo lang, nakita mo na. Ang galing ng tao, pero hindi nakahanap ng gamot sa loneliness, sa jealousy, sa hatred, sa rage, sa fear, sa anger, ng gamot sa depression. That's why, ang solusyon sa maraming problema nasa iyo. Kaya hindi ka makapag-refer ng tao, paano hindi mo mahal yung sarili mo? Pag aalis ka ng bahay, kaya ko ba talaga to? Namumutla ka pa. Pag nakipag-usap ka, bro, maganda to, maganda. Sa loob mo, deep inside, hindi pala ganun. Dito pa lang dapat tapos na. Dito pa lang dapat millionaires club ka na. Dito pa lang, milyonaryo ka na, tinatrabaho mo na yung success mo. Dito pa lang nag-aagaw isip ka, kaya mo yan. Hindi. At yung universe malilito sa'yo. Ganito yan. Sa buhay, meron tayong tinatawag na law of attraction. Kung ano yung iniisip mo, yun yung na-attract mo ba? Kulang. Kung ano rin yung nararamdaman mo. Kailangan lagi kang masaya para ma-attract mo yung mga bagay na lalong magpapasaya sa'yo. Paano ka magiging masaya? Hindi mo gusto yung sarili mo. Paano ka makaka-attract ng right partner? Hindi mo gusto yung sarili mo. So, love yourself that you're capable, you're really good. Hindi ka tatawagin sa front row na walang purpose. So, from tonight, stop, just accept who you are. Stop imitating other people. Unang sa lahat, nangunguna dyan yung mga babae. 90% sa fashion, na-concentrate sa mga babae. Hindi makalabas ng bahay na walang lipstick. Dapat may lipstick. Straight, pinakukulot. Kulot, pinay-straight. Minsan ang malupit yung kilay. Pag makapal, sinishave. Pero bago umalis ng bahay, katakot-takot na eyeliner. Mga lalaki, pag nag-shopping, pag umupo sa store, sapatos, yun na yun upo na sila ng bench, pupunta na sa counter. Mga babae, nakita ng sapatos, aabalahin yung sales lady, papakuha na kung ano-anong size. Sabihin niya, mamaya, teka lang, iikot yun. Hindi niya muna bibilin. Tapos, yun din pala yung bibilhin. Pinagod lang yung sarili. Daming sapatos, may flat, may wedge, may open, may close. Dami, kasi na-condition. Ito, malupit ko yung sapatos niya, yun din dapat yung kulay ng bag niya. Ang galing no? Minsan masyado na-hypnotize ng media. That's why a lot of people are not happy anymore. And they feel inadequate pag wala sila ng mga ganitong bagay. Which is wrong. Kasi the truth is, kahit tanggalin mo yung mga bagay na yan, you are a wonderful creation of God. That's all matters. Yun lang importante. I-claim mo yung birthright mo. You're a wonderful person. That's it. You don't need a lot of approval from a lot of people. You do that. Can you love yourself? Patawarin mo rin yung sarili mo. Kasi hindi natin pinatatawad yung sarili natin. Pag ikaw may nakalimutan, sabi mo, tanga-tanga ko talaga. Pag nagkakamali ka, you blame yourself. Pag nag-aaway kayo mag-boyfriend, girlfriend, you blame yourself.
Forgive yourself and forgive other people too. Be kind. Hindi mo naman alam yung pinagdadaanan ng maraming tao eh. You have to be forgiving kasi as long as hindi ka nagpo-forgive, yung energy mo naka-entangle sa mga tao na hindi mo mapatawad. And forgive them. Ang forgiveness is not because they deserve it, it's because you deserve peace. If you're unforgiving, it's like hating the other person, wanting them to die, but you're the one who's drinking the poison. Mamatay ka na. Ikaw yung umiinom ng poison kasi unforgiving ka. Puts a lot of strain in your body and stress. So, dito nangyayari yung law of the least effort. Pag maayos ka na sa loob, wala ka na masyadong rage, wala ka masyadong hate, pag clear ka, madali na magkaroon ng success sa buhay. Least effort na. So, ilang tao ba dito yung pag kumausap ka, binuhos mo na lahat. Grabe, 3 oras mo kinausap. Butas na yung white paper sa gigil mo. Labas na litid mo. Ginamit mo na anting-anting ang bertod at agimat mo. May orasyon ka pa. Ginamit mo pa yung lucky underwear mo. Hindi pa rin nag-pay in. Oh, usap ka na naman. Hataw, gigil na gigil ka. Sabi na kausap sa'yo, maganda sana, kaya lang wala akong pang-pay in eh. Usap na naman, gigil na naman, wala pa rin. Samantalang yung isang ka-team mo, ka-grupo mo, crossline mo sa ibang team, kumausap, sandaling-sandali lang, oh. Bulol pa. Utal pa, oh. Front row. Kausap, 3 heads. Ikaw ginalingan mo, kailangan mo ng 1K. Ang hirap mo makapag-closing. Samantalang yung ibang tao, konting usap. So, tapos and then you're gonna tell yourself, mas magaling pa ako dun ah. Kasi it's the law of the least effort. Hindi lang minsan pagalingan. Kailangan meron kang clear ka sa loob. Give people, kung sino yung mga nakasakit sa'yo noong araw, hayaan mo na. Forgive yourself, forgive other people, love yourself. Kahit hindi ka magaling, believe me, you attract the right people pag tamang tao ka na. Just sa front row, hindi ka lang matututong kumita. Dito tuturuan ka pa paano mas maging better na tao. It also teach you to become a good daughter, good husband, wife, and everything. Development dito holistic. So, you believe in yourself. Kadugto ng believe in yourself. Okay, number 4, last sa attitude is always be positive. So, be optimistic. Kahit anong nangyari sa inyo, kahit anong struggle, at the end of the funnel, you will always see the light. At ng bagay na nangyayari sa inyo, may purpose yan. So, sa kabubuti natin yan. Niniwala sa'yo, probably dahil pinapahaba pa yung PC nyo. Kami ka pang rejection, siguro para ma-master mo yung emotions mo. Pero lahat may purpose. You just have to be positive and believe in the process. Lahat kasi may dinadaan ng proseso eh. So, laging sinasabi din yan sa amin, just trust the process. Yung proseso ng pagdadaanan nyo, pero para sa development mo yon. Parang yung lamesa galing yan sa puno. Can you imagine yung process from puno to lamesa? Ang hirap nun, o kung ikaw yung puno, may feelings ka, puputulin ka, nilihain ka, lalagariin ka, pupukpukin ka, bago ka maging lamesa. Ang hirap, pinagdadaan ng proseso, and ganun talaga. Ikaw, ordinary to extraordinary, in between is what we call a process. Ordinary guy to a multi-millionaire, yung gap doon, ang tawag doon, process. Just need to trust the process. Kung sa'yo wala pa nangyayari ngayon, it's okay. So, you don't treat yung sitwasyon mo permanente. Temporary lang yan. Lagi mong sasabihin, kung ikaw nahirapan, pansamantala lang to. Lilipas din to. Parang gutom, lilipas din yan. Hindi ka masaya sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, lilipas din siya. Bago ka sa front row, distributor ka, wala ka pang grupo, wala ka pang network, hindi ka ganyan na permanente. Kasi dadaanan mo lang yan. One day, malaki na grupo mo, malaki na network mo, malaki pa kinikita mo, you're very, very successful. Yun ang pagiging positive. Ito nga lang eh, I'm doing this video trainings. I made 250 video clips. I must done the training by now, but I deleted it. So, I need to remake those 250 video clips. At one thing na ayaw ko, yung tapos ko na, ginawa ko na, trinabaho ko na, uulitin ko pa ulit. So, it really pissed me off. But, yeah. So, at the end of now, I end up, what should I do? Okay? So, I still have to do this. I still have to finish this. So, being positive. Siguro, pinapaulit lang sa akin para mas magawa akong bago. Siguro, pinapaulit lang sa akin kasi baka may hindi ako nasabi. Yung pala, yung gumugulo sa utak mo ngayon right now. Baka may kulang na yung pala yung kailangan mo. So, who knows, diba? So, everything happens for a reason. Okay, so before ruining your day, bago mo sirain yung araw mo, try to look on the positive side. Kasi meron at meron yan. So,
Probably, nabubulag ka nga right now ng anger mo o kung ano man. But, there's always a positive side into it. Everything happens for a reason. Trust God, trust the process. Ito, lagi itong kinukwento sa amin when it comes to being positive. Wala naman tayo nakita na ibon na namatay sa gutom eh. Those birds na nilagay mo sa cage, don't let them eat for 1 week, of course they will die. Those birds in the wild, you never see them starving. Wala kang nakitang bumagsak sa harapan mo, nangingisay, kita, ribs, patay. Wala kang makitang ganon kasi before those birds are created, inuna ni God yung provision. In other words, bago niya ginawa yung mga ibon, ginawa niya muna yung pagkain. Hanapin ng langga ng ibon yung mga pagkain. Pero naunang ginawa ng Diyos yung pagkain bago yung ibon. Balik ko sa front row. Bago kayo tawagin dito sa front row, nag-i-exist na yung mga taong makakasama nyo mag-million. Okay, yung mga kagrupo mo na makakasama mo mag-million, okay, nag-i-exist na. Hahanapin mo na lang. Are we clear? In other words, nauna yung provision bago kayo. Just have to look for the people out there. Kasi hindi kakatok sa bahay niyo yan eh. Volunteer. Hindi gagano yan. Ako ang sugo. Magpapa-millionaires club sa'yo. Ilan yun na. Wala mag-volunteer, bigla na lang magpa-pop up sa buhay nyo. Sabihin, ako hinahanap mo, uy. Ang gano'n, you have to look for them, go out there, and really work hard. Ganon talaga. Wala magpapakita ng ganon-ganon lang. Anong tinatawag na gestation eh. I mean, you have to wait for the period na aani ka. Kaiba yung pagtatanim sa pag-ani. There's a time for everything. There's a time to sow and there's a time to reap. You have to identify kung nasaan ka. Alam mong nasa sowing stage ka, then do not expect to reap. Alam mong nasa pagtatanim ka pa lang, huwag ka mag-expect na umani. Maba? So kung alam mong nasa pagtatanim ka, yun yung stage na mahirap. Yung nakayuko ka, yun yung nadudumihan ka, yun yung nabibilad ka sa araw. Tatanim eh. Sa networking, ito yung stage na nag-refer ka ng tao, reject ka, magugutom ka, mapupuyat ka, papagod ka, hindi ka pa kumikita. Tatanim eh. You have to identify yourself. There's a period of time necessary before anything can come into form. Ang tawag doon, gestation. Kaiba ang gestation ng bawat tao, ng bawat nilalang. Ang tao, ang gestation yan, 9 months. Ang carrot, 7 weeks. Ang bamboo, 5 years. Pero they serve different purposes. For example, yung munggo, 1 week lang, tutubo na. Ang bamboo, 5 years. Ang munggo, tanim mo, meron ka ng munggo para saan? O panggulay. Yung bamboo, ang tagal. 5 years yun, nasa ilalim lang siya ng lupa. Pero, kasi yung ugat muna yung tumutubo. After 5 years, saka siya uusbong. Pero yung bamboo, ang dami niyang purpose. Bridges, house, bahay kubo, foundation, shapes, scaffoldings, everything. Port, lahat. So, sa buhay ng tao, ganun din. May gestation ka rin dito. Ikaw, hindi ka pa kumikita, under gestation ka pa. Kapit bahay ka, tapos nagtanim ka ng bamboo, tinatawanan ka. Sabihin sa'yo, ang tagal na yung bamboo mo, hindi pa tumutubo. Apektuhan ka ba? Hindi, kasi siya hindi niya naintindihan o hindi niya alam yung gestation. O, alam mo na 5 years bago tumubo. So, sa front row, pero yung sabi sa'yo, ang tagal mo na dyan, hindi niya naintindihan yung gestation eh. So, pag sinabi niya sa'yo na ang tagal mo dyan, wala nangyayari, sabihin mo sa kanya, gestation. Pag tinanong niya sa'yo, ano yun? Shell, Caltex, Petro-Canada, gestation. From the word gestate, di ba? Gestation. So, lahat may gestation. Lahat. Create yung universe na ganyan. Even the universe itself may gestation, di ba? Big Bang Theory, boom. Tapos bago nagkaroon ng form. Ganito rin sa atin lahat. And sometimes, yun yung hindi natin naiintindihan. So, that's why, importante dito yung mindset. Don't worry kung nahihirapan ka, kasi may kwento dyan eh. Alam mo yung cocoon, yung caterpillar, bago maging butterfly, ganito yung tsura niyan eh. Makikita niyo yan sa mga sanga, or tangkay ng halaman, o kaya tangkay ng mga puno. So, alam nyo, itong cocoon, yung caterpillar, for 2 weeks, walang pagkain yan. Madilim. Limited yung air, tapos nagtatransform sila, tumutubo yung kanilang pakpak. Kami yung malupit. Kapag lalabas na sila, yung lalabasan nila, napakaliit na butas. At maliit yung butas kasi kailangan nilang mahirapan. Bakit kailangan nilang mahirapan? Kasi yung butas, pag maliit, ang serve niya para mapigay yung katawan nila. Napigay yung katawan nila, may lalabas na likido. Yung liquid, kailangan yun ng katawan nila para pampatibay ng pakpak nila. So, ibig sabihin, nature has its way para patibayin yung pakpak ng butterfly. Kanya mahirapan para mapiga siya kasi pag hindi siya napiga, hindi lalabas yung fluid. Tanong,
kung yung nahirapan sila, napasama o napabuti. So, huwag kayong matatakot kung nahihirapan kayo kasi hindi mo alam, napapabuti kayo. Eh, may isang bata, alam mo ginawa? Ginunting. Awa ginunting. O hindi nga nahirapan yung butterfly. Pak! Diretso sa lupa. Nilanggam. Patay. Dalian ba siya? Yes. Napabuti ba? No. Kaya matakot kayo kung lahat nagiging madali. Kasi baka mas lalong hindi kayo makalipad kapag nadadalian kayo. Nahihirapan kayo. Bakit? Kasi pinapatibay natin yung pakpak niyo para makalipad kayo dito sa front row. So, kung naging madali sa'yo yung lahat, di ba, yung grupo mo, production lang ng uplines mo, yung grupo mo, production lang ng grupo or ng ibang tao, wala kang production doon. So, it would be nonsense. Darating yung time, babalik ka lang ulit sa dati. Kasi darating yung time, you need to handle those, hindi mo kayang i-handle kasi hindi mo alam yung gagawin mo. Same as sabi ko nga, pag nanalo ka sa loto, okay, here's the money, then what are you gonna do with the money? Okay, here's the group. Oh, andito na yung grupo mo, anong gagawin mo with the group? How can you help them grow? How can you help them na palakihin sila? Kung ikaw, ibinigay lang sa'yo yun ng wala, hindi mo naman alam kung you have to so, dito, kailangan talaga pagdaanan mo yung process. Pagdaanan mo yung process, paano nakakapag-build ng group. Pagdaanan mo yung process, paano i-develop yung mga skills. Kasi later on, is all for your own good. Na kasi ipapasa mo yan later on sa mga kagrupo mo.